Isang mainit na umaga muli sa ating lahat. Pagpalain tayo sa araw na ito at purihin natin ang Diyos sa panibagong araw na tayo ay binigyan niya ng panibagong buhay at kalakasan at panibagong pagkakataon na madidig natin ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Amang banal, napakabuti mo. Salamat sa araw na ito, Panginoon, ng aming buhay. Salamat sa panibagong pag-asa. Salamat sa panibagong pagkakataon na madidinig namin ang iyong tinig. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan dahil sa iyong kabutihan sa amin. At ikaw ay ang aming Diyos, Panginoon, at patuloy namin paglilingkuran habang kami ay nabubuhay. Lord, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, dalangin namin na ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna at loobin mo, O Diyos, na maunawaan namin ang lahat ng iyong sasabihin. Maraming pong salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin ng may pasasalamat. Amen. Mga kapatid, tayo dadako sa ating pag-aaral sa Isaiah chapter 44 verses 21 and 22. Basahin po natin. Kung kayo po ay may mga Biblia, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Sinabi ni Yahweh, tandaan mo Israel, ikaw ay aking lingkod. Nilalang kita upang maglingkod sa akin. Hindi kita kakalimutan. Ang pagkakasala mo ipinawi ko na. Naglahong ulap ang katulad, ika'y manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya. Purihin ang Diyos at pinagpala na po ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ito po ay ang mga salitang sinabi ng Diyos kay Propeta Isaiah para sa mga Israelita at ito ay sinasabi rin sa atin ngayon sa kasalukuyan. Ang sabi niya, tandaan mo Israel, ikaw ay aking lingkod. Nilalang kita upang maglingkod sa akin. Ang layunin ng Diyos sa paglikha sa tao ay upang siya ay paglingkuran at bigyan ng papuri at pagsamba. Ang sabi pa niya, ang pagkakasala mo ipinawi ko na. Ibig kong sabihin, ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinawi na ng Diyos. Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayo ay kanyang pinalaya sa ating mga kasalanan. Ngunit tandaan po natin, ang lahat ng tao ay tinubos ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon upang maging malaya sa ating mga kasalanan. At binigyan niya tayo ng pagkakataon upang maging kanyang mga anak. At hindi lang yon, binigyan niya rin tayo ng kasiguruhan ng buhay na walang hanggan, subalit may karugtong po yun. Ang lahat lamang po na sumasampalataya sa kanya ay siyang makikinabang doon sa mga sinasabi ko. Yung pagtubos sa kasalanan, yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, yung karapatang maging kanyang anak, yun lamang pong mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tanungin po natin muli ang ating mga sarili. Kanino ba talaga tayo sumasampalataya? Tandaan po natin na kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, tinanggap natin siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, may mga bagay tayong kapakinabangan dito sa mundo at maging doon sa hinaharap. Una, nung nakilala natin at tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa mga kasalanan. Naging bagong nilalang tayo at tayo ay patuloy niyang papatnubayan, gagabayan sa ating buhay. At kung tayo po ay talagang sumampalataya sa Kanya, hindi na po tayo hahatulan. At tayo ay nagkaroon din tayo ng banal na Espiritu. At doon sa panghinaharap natin nga po ay tayo ay hindi na niya hahatulan at makakasama natin siya doon sa langit. Kaya mga kapatid, siya sa atin po natin ang ating mga sarili. Alamin natin kung tayo ba ay tunay na sumasampalataya sa Diyos. Maraming pong salamat at muli pagpalain tayo sa araw na ito. Purihin ng Diyos. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Pastor Danny Tijoso ng Lord God Almighty Church International Ministry. God bless po.